Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, the budget po, si Senator Marcoleta can attest to this. Kaya po minsan paghapon, pagpanoodin niyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Akin na lang, 20%, parang gano'n basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul o si Mark, mag-deliver ng pera Yes, Your Honor. kay Speaker. Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Sa Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes sa sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay Yes, ni Your Speaker? Yes, Okay. Your Honor. Mr. Chair, may I be recognized? Yes. Kindly introduce yourself. Muna. Rafael Yap po of Land Bank Philippines. Yeah. We must have. May we request that he be sworn? Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? I do. Please proceed. Mr. Chair, we'd just like to raise that the under the AMLA, suspicious or covered transaction reports are considered confidential. So we cannot answer or divulge any such information concerning that. With the indulgence Yes, of Senator, are you saying pag ganito kalaki, hindi nyo kailangang i-report sa AMLAC? No, no, Mr. Chair. It's just that we cannot divulge to Even to AMLAC, you cannot. to it's part of the sorry if with your permission, if we could Can we talk to AMLAC with Yes, indulgence yes, of please. AMLAC, where are you? Tama po ba yung pinagsasabi Good morning, nito? Mr. Chair. Hindi nila kailangan mag-report sa inyo ganito ng transaction? Before I answer, Mr. Chair, I'd like to manifest that I have not yet sworn. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Take your seat. Sige po, pakisagot po. Mr. Chair, may I have the question repeated? Question is, sinasabi niya, may confidentiality, hindi lang kailangan i-report sa inyo yung ganung kalaking mga transactions. I mean, almost half a billion. Tama po ba yun? They don't have to report it? Your Honor, yung po ang pag-report po nila ng STR is subject to the risk appetite po ng covered institution po. So it depends on the parameters or guidelines na nasa policy po nila. Sir, paki-simplify kasi marami yung nakikinig sa atin. Yung po, hindi natin maintindihan. Yung layman term lang po, layman's term na gamitin po ninyo. Pwede ba, ang tanong ko po, pwede pa na hindi po nila i-report ng bangko halos kalahating bilyon na. Meron pong illegal na po na nangyayari. Mr. Chair, I'm sorry, Sen. Well, that's my own question. That's my only question. Yes po. Yung pong transaction po kasi, kung beyond the threshold amount po, automatic po, yung 500,000 pesos po, automatic po nire-report po yan as a CTR. Ngayon po, sa batas po natin, may mga circumstances po na naka-enumerate doon kung kailan pwedeng i-report as STR po ng bangko. Suspicious transaction report po. Okay. So, kung sa kanila pong discretion po, ang interpretation po nila is papasok po yung transaction, even if it's beyond the 500,000 pesos po, they can report that also as an STR. Oh, okay. So, okay lang, I can proceed? Yes. So, a suspicious transaction report was submitted to you, AMLA. Of course, that suspicious transaction report now, they're saying, is they cannot divulge the contents of that report, right? Because the law says so. Tama ba, Mr. AMLA? Mr. Chair, for us to be able to answer it specifically,
may we ask for an executive session, Your Okay, we will do that later. But anyway, because nga it's confidential. Now, my question is... Senator Kiko, you have 24 seconds. Yes. ah. Aren't you buried with all these reports that you're not able to act on it? Assuming meron kayong basis to act, what do you do? 500 million, 2 days from a contractor, withdrew cash, galing sa DPWH, anong gagawin nyo? Wala. Ito po, usually, pag trigger for investigation po, we are able to conduct a backtracking of the transactions, Your Honor. Yes, and then what? If it is related to an investigation of an unlawful activity, Your Honor, we make use of it as part of our case build-up. But you can't freeze it there and then. Hindi po, Mr. Chair. Chair, isang Thank you, interjection Senator, lang, Chair, Kiko. kung isa lang. So Yes. kulang ang batas. You're saying kulang ang ngipin ng anti-money laundering law in this regard? Just the last question. Because kung ganon, di ayusin natin yung anti-money laundering law. Pagka may ganyang mga sitwasyon, dapat proactive yung bangko. Sila mismo tatawag sa inyo, hindi lang magpa-file ng report. May problema po rito, kayo na po ang gumawa ng aksyon. Di ba? If you're given that opportunity, would you avail of it, given that the law provides for that? Of course you would, right? Ma'am, DB... You may answer. Thank you very much, Senator Kiko. Your Honor, at Landmark, we have the authority, the department who's handling that particular transaction po. Kulang Thank you. ang batas. Thank you, Senator Pangilinan. Senator Erwin, but there's an interjection from Senator Marcoleta. Salamat, Mr. Chair. Nalito lang po kasi ako dahil nga tama naman po yung tinatanong ni Senator Kiko. Mahigit pong halos kalahating bilyon, wala pong plug. Kasi po, Mr. Chair, ako po ay nagbebenta noon ng lettuce. So, sabi kasi nung bibili sa akin, pinakamadali mag-deposit, mag-ano ka na lang ng account sa bank para deposit ko na. Sabi ko, kukunti naman yan. Para madali po, sabi niya. Hindi, sinubukan ko pong mag-deposit sa Metrobank na malapit sa amin. Siyempre po, yung parang marginal deposit, mga 10,000 pesos lang naman. Nireject po ako ng bangko sapagkat congressman po ako. Noon po ito. Meron po kayong acronym na 3-letter word, parang potential. PEP, Politically Exposed Persons. Ayan, ganun. Bakit po 10,000 lang pong ino-open kong account? Dahil congressman ako, kinakailangan po akong imbestigahan. Ito po, halos kalating bilyon, hindi ko po maintindihan. Nasabi ko lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Senator Erwin, and then we'll go on break. No? We'll come back at 2 p.m. So, Two questions lang po, Mr. Chair. Kasi para po doon sa AMLAC, isa pong policy gap. Would you agree with me, sir, na isa pong policy gap ito na hindi pala uniform ang policy ng banks on how to treat transactions? Hindi pare-pareho? So, pag suspicious, hindi po? Parang normal yun dahil sa kuan sila? Yung circumstances, Your Honor, it is enumerated po, naka-enumerate po sa batas yan. So, ang interpretation po would be with the AML unit po nung covered person. So, po. kailangan pong baguhin po yan, yung policy po na yan. Kasi something's wrong. Will you agree? Kasi nagagamit po eh. Never mind po, sagutin niyo lang po yan mamaya-maya po. Dito po na tayo kay Sir Orly Regala Gutesa. Sir Orly, itong katabi mo, mga driver ito eh. Si Balatbat, si Santiago, nagdi-deliver. Itong si Balatbat, nakapag-deliver na raw kay Saldi ko. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo niyan? No, Your Honor. Hindi pa kayo nakakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na mamumukhaan si Sir Orly, security po ni Saldi ko? Hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. Alright. Sir, I have, Mr. Chair, with your indulgence, I just have two quick questions. Anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, anong trabaho ninyo sa Philippine Marine? Sa infantry, artillery, saan po kayo? Dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Intelligence. Tapos diretso na po kay Saldico o meron pa kayong VIP muna na daanan? Dati po galing ako sa Coca-Cola.
Naging consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, isaldi ko na. Opo. Nag-resign po ako sa Coca-Cola. Di napunta po ako sa kay Saldi ko, sir. Kay saldi ko na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po, okay. Mabigat po yung inyong nag-deliver po kayo kay Speaker Martin Romualdez. Could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kay, siyempre, i-confirm mo kay Saldico, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Sa pagkakaalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera Yes, Your Honor. kay Speaker. Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Sa Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark. Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay Yes, ni Your Honor. Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo doon sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, Oo. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Sa bahay mo ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent ng maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero ng 3 other times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Yung Your Honor. sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Gaano katagal po ito? Ilang buwan po ito na 3 times a week, 3 times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon, ganun yung Kailan po yon? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is Pero 3 times a week, ha? yes, Your Honor. 3 times a week. Okay. Mr. Chair, my last question now with Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si Attorney Porto na maraming senador ang sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan. Does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang fake news ang binigay ni Attorney Porto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, 6 daw eh. Marami pang mga senador. Misunderstanding po yun, Your Honor, kasi dun nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Congressman, hindi senador. Opo, So, Your Honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung 6 na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi Yes, mo, ayusin yes po. po. Kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na 6. Ang mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung 6 na yan? Sino ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Opo. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romualdez doon at saka Saldi ko? Kung Zaldi ba meron? Kung Saldi sa computer mo. Wala pong nabanggit Opo. doon na Speaker Romualdez. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some of my questions later. Thank Yeah, you, Senate Mr. President Chairman. Chico. Mr. Chairman, just one question to Mr. Gutesa. Kasi parang nalito lang na kami na konti doon sa kwento mo. Can you give the details nung sinasabi mong delivery between Eric Yap and Saldico? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December, sir, ng 2024,
doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valle Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na-notice ko na... Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po, kita lang po kami doon sa sa Valle Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valle Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Nung inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin sa Horizon yung mga maleta na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, the budget po, si Senator Marcoleta can attest to this. Kaya po minsan paghapon, pagpanoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Akin na lang, 20%, parang gano'n, basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Hindi namin alam sa Senate yun. Point of information. Yes, Point of information. Intervention lang, intervention. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang alleged delivery ni Rep. Yap ang parang yun ang natandaan mo. Kasi yung po Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep. Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Sila Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron di bang ibang serbisyo? Halimbawa, police meron? Mayroon pulis sa 6 na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee? Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya, basta Yes, Eric but Yap lang po yun. for the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, sir. Sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retire na po ako. Hinar ka bilang retired na Marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, Okay. Sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin. Yes, sir, pero 90 is the number.
Napakarami. More or less, sir, more or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, Sir Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagdadrive, no? Wala, basta kasama ko lang si 6 hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you. So we go on break and then we come back at 2 p.m. Is that okay with the members? 2 p.m. And then, Mr. Chair, hindi pa ako tapos. Mayroon pa hindi akong... pa pala. Mamaya po. Mamaya na. Mamaya na lang, Resume po, pag-resume natin. Sige, i-continue. You will have your fresh 7 minutes pagbalik natin. Thank you.